Isang mapagpalang araw po mga kapatid, ang aming hatid sa inyo mula po sa Ambaking Pabo Farm. For today's video mga kapatid, is ibabahagi ko po sa inyo kung ano po yung aking paraan kung sakali man na may mga ganitong senaryo ang nangyayari dito sa aking pabuhan. So itong tanong na ito mga kapatid, or yung video na ito is nanggaling lamang po ito doon sa ating grupo sa Usapang Pabo. So ayan, sama-sama po nating panoorin mga kapatid, mula po sa Usapang Pabo. Ayan po mga kapatid. So yung kanyang tanong is ano daw yung tawag sa sakit na yan. Hindi po ako masyadong familiar kung ano po yung magandang term sa sakit na yan. Kung hindi po ako nagkakamali sa pagkakalam po, tinatawag dyan ng Limburnic. Pero hindi ko sure kung ano. Pero yung senaryo na yan o sakit ng pabo na yan mga kapatid, madalas po talaga natin yung nai-encounter tuwing magpapabo po tayo. Ayan, kita nyo naman po mga kapatid yung problema ng pabo na yan. So naka-brooder, nasa loob po siya ng brooder. So yun po nakita natin mga kapatid, siguro Limburnic or may ibang term pa niyan. So yung mga nakikita ko pong dahilan yan is siguro may mga microbio, and then isa na rin yung mga epekto ng inbreeding, and then mostly lumalabas ang mga ganyan is yung mga pabo natin na ganyang edad na nasa brooder pa po. Ayan, so nakikita naman natin, dati ko pa po sinasabi ko po sa aking pagbablog, maraming nagtatanong kung ilang buwan magandang ilapag sa lupa. Dito sa lupa yung mga pabo is mas maganda po 3 months pataas, lalo na kung may mga pabo na po na existing dito sa baba. So ayan, ilang beses na po akong nakaranas ng ganyan, yung nakita natin kanina. Ano po ba yung mga paraan ko sa ganun? Bibigyan ko po kayo ng dalawang paraan na ginawa ko po at successful naman. Ang unang paraan na ginawa ko po mga kapatid is pinainom. Ayun, nakakita ko ng ganun. Tandaan nyo po mga kapatid, hindi naman yan biglaan na parang laging nakatingala yung pabo na yun na may Limburnic. Ang unang mga sintomas niyan is paminsan-minsan lang sa isang araw, isang bisis o dalawang bisis na nakatingala, tapos balik naman, and then pagka kumbaga magtataas yung kanyang problema sa ganun. Madalas tagapakain mo, nakikita mo na ganun. So pag may kumbaga minor pa lamang po mga kapatid, may nakikita na kayong nakatingala, so sintomas na po yan na posible po na buong araw na po siyang gaganon. Ayan, ang mahirap na po pag buong araw na po siyang gaganon, hindi na po siya makakain mga kapatid, at doon po mamamayat hanggang sa tuluyan na po siyang mamatay, aapak-apakan na po ng kanyang mga kasama. So ayun, yun po yung mangyayari niyan. So ang paraan ko po mga kapatid, na dalawang paraan ko po na ginawa. Una, pinainom ko po ng amoxicillin. Ayan, tapos kung nakikita natin sa brooder ni sir, nilabas ko po doon. Saan ko nilabas? Dito na sa rinse, dito sa labas na po talaga, yung walang bubong, tapos malaya po siya kasi yung pabo na yun mga kapatid, atras yun, atras hanggang sa bumangga siya sa dingding ng brooder. Yun po talaga yung nangyayari. Ang ginawa ko po mga kapatid is nilabas ko sa rinse, kasi kung iwan ko lang, parang sa environment rin, ayun nga, siguro sa inbreeding, mga microbe yung nakain, at isa pa, yung environment ng kanilang sa brooder mga kapatid, maliit kasi, pero hindi naman marami yung nagkakaganon. May paminsan-minsan lang talaga na ganon. So nilabas ko po sa rinse mga kapatid. Ayun, pag tumingala siya, atras siya, so wala siyang mabanggaan eh. Hindi babangga yung kanyang
likod sa dingding. Ayun mga kapatid, binantayan ko lamang po para yung mga kasama niya sa labas na nilagyan ko po is hindi po siya apak-apakan. Ayun, kasi yung ganun mga kapatid, pag isasauli natin yung kanilang liig, masasauli pa yun pag hindi pa po talaga malala na. Mga kung out of 10, nasa mga 2 to 5% pa lamang po, 2 to 5 pa lang out of 10 yung kanyang stage ng sakit. Ayun, pag ibalik mo yon, kung yung kanyang liig ganun tumingala, ibalik mo, matawag dito, babalik pa siya sa normal. So ayun mga kapatid, gumaling po yun mga kapatid sa ganung paraan. Tapos may ulit naman another scenario. Ang ginawa ko naman mga kapatid, hindi ko po pinainom ng amoxicillin capsule, pinakawalan ko po rin sa rinse. Mga ganun ring edad yung pinakita ni sir. So ayun, gumaling rin mga kapatid. So yung conclusion ko po doon mga kapatid sa pangyayaring yun, pinainom ng amoxicillin, pinakawalan sa rinse, ayun, gumaling. Hindi ko pinainom ng amoxicillin, pero ayun nga, dahil sa karanasan ko na po sa mga pabo mga kapatid, kumbaga sintomas pa lang. So isang araw, 2 bisis lang siyang gaganon, or talagang mas mataas pa po yung time na hindi siya tumingala. Ayun, kasi sintomas pa lamang po, ayun na yung gagawin ko. Ilalabas ko po siya sa rinse mga kapatid sa malapad na area na wala siyang bubong na makikita. May mga kahoy, kagaya lang dito, mga kahoy, ganun. So ayun po yung paraan ko po sa mga pabo na ganyan po ang sitwasyon. So mga kapatid, ayan po yung aking maibabahagi sa inyo pagdating po doon sa sakit ng pabo na yan. Hindi ko lamang po alam talaga kung ano po yung eksaktong tawag sa sakit na yan. Ayun nga, kung sakto ba yung limber neck, basta yung pabo po na nakatingala mga kapatid, pag hindi po natin yan aagapan, ayun nga, magsisimula yan sa paminsan-minsan hanggang sa buong araw o kalahating araw na po siya na nakatingala. Sa ganong sitwasyon po mga kapatid, hindi na po yan makakakain. So ang pinaka-common na ginawa ko po doon sa dalawa is pinakawalan ko po sa malawak na area. Ayun. So sana po mga kapatid, nakabigay po ito ng kaunting impormasyon. Kung sakali man, nasa sa inyo na po kung pwede nyong subukan or sit aside nyo na lamang po. Ayan, kasi kung atin niyang gagamutin, iwan ko lang kung anong mabisang gamot dyan. Pero ayun nga, ayun lamang po yung paraan ko po na sa ganun is hindi ako masyadong mahirapan, gumasto. Kasi kung magpapabo kayo mga kapatid, ayun nga, posible po talaga yung ma-encounter yung ganyan. Ayun nga, para sa akin, yung nakikita ko pong dahilan yan is inbreeding. Tapos dahil sa sobrang liit ng area, ayun nga, dahil practice natin mostly, marami na rin nakikita kong nag-a-adapt na sa ginagawa ko na 3 months old pataas bago ilapag sa lupa. At ayun nga, yun naman po yung experience ko na maganda talaga, lalo na pag marami po silang, may mga malalaking kasama na po sila na pwedeng lang ayun, matawag dito, mag-aagawan kasi yan ng pagkain mga kapatid pag 2 months, 1 month yung ilalapag mo sa lupa, tapos malalaki yung kanilang kasama, ayun nga, malulugi. Sa body contact pa lamang po, talagang talbog sila sa liit. Tapos aawayin pa, mamumblema ka rin. Dahil kung mga 3 months old pataas na, going 4 months old, pag ilalapag mo sa lupa, ayun, kumbaga, magkasing tangkad na sila, sa pangangatawan na lamang po yung nagkakadiferensya. So ayun lamang po mga kapatid, sana po nakabigay ito ng kaunting impormasyon. Salamat po sa Diyos, pag-ibig.